Yeah, good morning. Holiday pala ngayon kaya tahimik, wala masyadong sa kalye. Pero maganda panahon. Maganda panahon niya, maaraw. May lakad kami mamaya, maglalakad, walking. Ito, nagayos ako dito eh. Oh, marami akong tinanggal na anik-anik dito. Pero tignan nyo, ito yung bago ko, tignan nyo. Venus torso. Yung may nagkongolekta ng Venus torso dyan. This is made of Nara wood. Kinarve namin yan dito sa Herrera Art Gallery. It's for sale. It's around 17 inches. Something like that. Mabigat siya. Ayan o. Lalagyan pa ng clear coat. Ayan. Tsaka ito yung mga ibang paintings ko. Ito pala painting ko to nung 1990. Ayan o. So, napansin ko, nahilig na pala ako sa mga 2D na ganyan, 1990. Ay, may date to. Nakita ko lang sa bodega. Nahilig na pala ako sa mga 2D na ganyan. Sabihin talaga nasa isip ko yung mga 2D abstract, no? Tsaka yung mga colorful, flat colors. So, parang hindi ako nahilig talaga sa mga portrait na parang realist, no? Talagang gusto ko yung mga ganito, yung mga abstraction. Ano to eh? Yung misis ko, yung girlfriend ko pa siya noon, si misis, no? Nag-aaral yun ng architecture, kaya pagka gumagawa siya ng mga projects niya, ayun, nakikisabay ako, kaya nakikiano sa mga painting niya. So ito yun. Tapos, ito pa yung isa, oh. Tignan niyo yung mga gawa ko. This is the same year, mga 1990. Oh. Diba? Sa mga small pieces lang ng papel. Wala pa akong kalam-alam sa art niyan. Wala talaga. Nakikigulo lang ako. Pero yun yung mga style ko na pagdodrawing. Tapos hanggang sa ngayong panahon na to, tignan mo yung style ko. Tiyang! May nag-iba ba? Wala. Ganun pa rin. Kahit nakilala ko na yung matitinding mga artist. Ito. Character ko to eh. Teka mo, may GoPro sa mukha. Rider to eh, rider. Teka mo yung balaklava ko sa ulo. Teka mo yung interpretation ko ng balaklava sa ulo. Di ba? Tapos nakikita niyo yung brown na malaki na yan. Ayan, camera na naman yan. Oh. Ayan, camera na naman yan. And some microphone. Di ba? Ayan, ang pangalan niya, GoPro Vlogger. Yung iba mga arts dito sa gallery, mga 2,000, 2,000 pesos. Meron kami mga 2,000 pesos like this one, oh. Gawa dito to, crayons. 2,000 lang yung mga ganito. Pwede kayong makakuha ng piece ng original art from here. Ganda talaga. Yung mga podcast natin, yung mga daily podcast natin, walang biro, hindi kayo maniwala. Napipick up kagad to ng AI. Let's say, sabihin nyo lang, type nyo sa prompt nyo, no, sa Google, Herrera Art Gallery Marikina. What's happening? Biglang lalabas tong mga vlogs na to. Sasabihin nila, ay baka kagaya nito. Kinabukasan, tatype ko, ipoprompt ko lang yung tungkol dun sa mga early art ko. Lalabas yan. Pagka may time naman nagre-resin ako, lalabas to. Itong mga to. Tapos nung time na sinabi nila what's happening to at Herrera Art Gallery Marikina, lumabas to. Itong copper, itong tanso. Itong ginawa nating tanso, lumabas siya. Sabi niya, gumagawa daw tayo ngayon ng tanso, ng resin, no? Ayan, lumalabas siya. Kaya maganda yung, pag meron kayong message sa mundo, yung podcast, maganda, malaki ang bagay siya. Halimbawa, pag kahapon, di ba? Excuse me, kahapon, meron tayong, ito walang biro, ito napapansin ko, hindi ako tumitingin talaga sa mga views, sa mga likes, no? Or sa pera, hindi ako tumitingin sa pera. Ang nangyayari kasi, sa sobrang tagal ko na sa internet, kilala na ako ng search engines and meta. Matagal ako, lahat ng kliyente ko dati nagna-number 1 yan. Sa mga search engines. Kahit ano pang keyword. Sa ngayon, gumagastos sila ng malaki. Dati, tinatrabaho ko yan mano-mano. Nakakarank kami ng number 1. Kahit tanong nyo pa yung mga dati kong kliyente. No? Number 1 kami lagi sa keyword niya. Kaya kilala na ako ng mga search engine. Kaya kung ano man yung pinopost ko, kilala na, nakakonekta na. Kasi kailan ba yun? The year was 1998. Wow. Tagal na. Tagal na talaga. Hindi pa pinapanganak yung iba sa inyo.
Pero maganda rito, pag nagpa-podcast tayo, kagaya niyan, yung minsan pinodcast natin yung tungkol sa baha. Tungkol sa baha. Sabi ko, ang magandang solusyon yung kagaya ng ginawa dito sa Marikina na naghukay ng sa ilalim ng highway, naghukay ng isa pang highway na kasya ang bus. 2 bus. Kasya ang 2 bus na pwedeng umandar sa ilalim ng highway. Yung pala yung catchment yun. Catchment, doon pupunta yung tubig habang may bagyo. Reservoir, parang dam. Tapos, pag tag-init, doon bumubunot yung gobyerno ng Marikina, pandilig. Or siguro pag may sunog, doon sila kumukuha. So, ganun dapat. Ngayon, di ba, sinabi ko sa inyo na may ganun. Kasi meron doon sa BGC. Meron silang ganun. Siguro mga 8,000 cubic meters ng tubig kaya doon sa BGC. Tapos pagdating na umaga, pinandidilig. Di ba? Tubig ulan yun, malinis yun, pinandidilig. O di, hindi mo na masyadong kailangan ng tubig, lalo na kung hindi mo naman iinumin, o pwede mo nga inumin yun kung ititreat mo kasi tubig ulan yun eh. So, di ba, double purpose, di ba meron ka ng localized dam, di ka na umaasa pagka bumababa yung water level ng mga dam, lahat kabado. Kung bawat syudad meron silang mga ganon, di ba, diretso na, yung mismong gobyerno na gagawa, hindi na kontraktor. Pag kontraktor kurot ng kurot sa, sa budget, wala na titira eh. So, tignan yun. Na-pick up yun ng kita nyo, sabi ng government? Gagawa sila ng 30 catchment system. Yun ang napapansin ko eh. Pag meron akong idea sa podcast ko, nagkakaroon ng action. Nagkakaroon ng action. Di ko alam kung bakit. Siguro dahil meron mga researcher yung mga politiko, tapos lumalabas sa research nila yung mga ideas na ilalabas natin. Isa pa rito, yung sinasabi kong follow the money. Ayuda magic. Oh. Ngayon, gustong tignan ni Sir Chel yung tungkol sa ayuda, napakalaki. Maganda naman yung ayuda, pero siguraduhin natin na hindi yung kabayaran para sa susunod na eleksyon, di ba? Yun ang natin doon, bantayan natin yung mga ganyan kasi nagiging tool siya. Alam mo naman ng Pilipino ngayon, gutom na gutom. Alam natin yung gutom na gutom sa sobrang inflation. Kaya kahit na na lang, kahit si Judas pa yan o si Tarzan ang mangangampanya, sasama sila. Siyempre, may pera. Wala gutom eh. Sino may kagagawan yan? Yung mga leader na nailagay natin. Diba? Kaya nang gusto ko sa podcast. Ngayon, tignan nyo rin yung tungkol sa podcast natin, yung tungkol sa mga droga, no? Tsaka yung sa addiction ng tao. Pinag-aralan ko yung kasi nakaranas din ako ng ganun. So ano pa ba? Ito. Wala tayong magawa. Ito, tignan nyo. Alam nyo yung mga camera? Tignan nyo yung mga camera. Oh. Meron akong may camera ako. Maniniyot ako dati. Mga bird. Noong 2012 yata, napunta ako sa sa Australia. At saka sa Singapore para mag-shoot. Isang buwan ako doon, dala ko tong camera na to, tapos ano nangyari? Ba't ayaw? Ayan medyo naluma na yung camera. Nakikita pa naman pero may crack May mga crack. Kita pa naman Kaya lang gusto kong ayusin siya. Alam niyo yung sira niyan, yung film. Itong film na to, para to sa lahat. Ito yung nasa TV. Alam niyo yung TV, kulay puti lang yan kung wala ito. Ano lang yan, all white kung wala ito. Parang fluorescent. Ganyan ang LCD. Pag wala ito, ang tawag nito polarizer. Lahat ito nasa LCD kahit sa motor. Syempre pag sa motor exposed sa araw, talaga masisira. Nagka-crumple. Nagka-crumple siya. Yun ang problema niya. Nakailang order na ako dito pero akala nyo, buong LCD nito nasa 900. Yung kasama yung LCD mismo. Pero kung ito lang polarizer, ito lumalabas mga 150, gano'n, 150. Laki na Laki na, marami na. Pwede na rin sa motor. Binili ko dati, tinatamad lang ako ikabit Ngayon, kailangan ko itong buksan. So kung ayusin, kasi
Okay din naman sa akin yung ano yung nagsushoot sa mga convention. Dati nagsushoot ako sa mga convention, sa mga cosplay, SMX, no? Kahit na ano, kahit yung mga animal, yung mga petcon, nandun ako, mga cars, o kaya mga tawag dito, yung mga sa business, yung mga small business, franchising, nandun ako lagi, yung mga wedding, lahat ng event dun sa ano, sa SMX, nag-shoot ako doon. Kaya lang, problema ko, yung mga taong sinushootan ko, gusto nila makita kagad yung ano, dito sa screen. Gusto lang makita. Naiya naman ako kasi parang ang pangit naman ang shoot ko dahil ayan yun sa araw yan eh. Parang pangit naman ang shoot ko pag ano, tapos lagi ko na lang sinasabi, ay maganda yan sa ano, maganda yan sa computer. Dito lang pangit, diba? Kaya finally ayusin ko na. No? Ano lang yan, alam niyo yung mga ginagawa kong pag-aayos, ano niyo lang yan, YouTube niyo lang yan. Totoo pala yung sa ano, totoo pala yung sa Matrix na palabas na yung magpapalipad sila sana ng helicopter. Hindi pa sila marunong tapos pina-download sa ano sa operator yung instructions para magpalipad ng helicopter. Napalipad ni Trinity yata yun eh. So totoo pala yun. Tingin ka lang sa YouTube. Magagawa mo yan kahit yung mahihirap kasi yung sa ano, yung sa coaching ngayon, maraming sira. Ako na lang gumagawa eh. Kasi ang lalaki ng sira tsaka mahirap, mga fuel pump, mga master brake system. Yung master brake system, ginawa natin sa motor yun, di ba? Siyempre, motor lang yun. Pinalitan natin yung master na pump. Kasi hindi bumabalik yung disc, no? Hindi bumabalik, nagla-lock up. So, pinalitan natin, mura lang siya. No? Sa iba, 1.6. Pero pagka nag-super sale pala, 300 lang. Pinantay ko lang yung super sale. Nakakuha ko yung part ng 300. Mula 1.6 naging 300. No, tapos sa kotse naman, meron din palang ganun. Malaki, ganito kalaki oh. Ang presyo naman is 2.6. 2.6. Pero YouTube ka lang ng YouTube, pwede palang kalkalin sa loob. Pwedeng kalkalin sa loob yung ano, yung brake master na yon. Tapos ang part niya is around 350. 350, bumili ako. Naayos ko, ganun kalaki na tipid ko. Kasi nangyayari, totoo nga yun. Minsan pinagawa ko sa labas, yung tiwalang-tiwala pa ako sa mekaniko, lalong nasisira. Totoo lang. Yung aircon ko, nung pinalinis ko yun sa labas, di na naibalik ng tama, tabingi na. Parang, alam mo yun, para kang pinagpa-practicean. Pagka hindi ka sigurado, hanggang ngayon, to this very day, tabingi na. Hindi na, sila mga expert daw kuno. Higa mo, nasira pa yung switch nung ano, yung tawag dito, yung thermostat switch, nasira pa. Kaya minsan ano eh, mas tiwala pa ako minsan pag-aralan mo na lang sa ano eh, sa YouTube. Kaya nangyari ito, dapat to dadaling ko sa Raon eh, para papalitan. Eh wala eh, ni YouTube ko na eh, kasi nagagawa naman eh. Totoo lang, nagagawa naman eh, prepare mo lahat. Panoorin mo ng panoorin yung iba't ibang YouTube tapos prepare mo lahat. Pag nandun ka na, let's say naipit ka, naisip mo na parang, uy, di na ako makapag-proceed. Pause ka muna, tapos nood ka uli ng YouTube ng iba. Makakita ka talaga ng solusyon dyan. Tingnan mo mamaya, tapos na yan. No? Bis nagagastos ako dyan ng mga 2,000 pagawa yan sa Raon. Tapos ano, ito, gagastos lang ako ng 100 pesos. Kasi, nagpapagawa kami dati dun eh, sa Raon. Sa Hidalgo. Papagawa kami dun ng mga camera eh. Hindi rin swak eh. Hindi rin pulido. Kasi, isipin mo, ang dami nilang customer. Tapos papaspasan talaga nila. Ang bilis nila talaga. Yung papalinis ka ng mga punggo sa loob ng lens. Pakakalasin nila talaga yan. Ang bilis. Tapos pagbalik, may dumi pa rin. So, titingin ka sa ano, may dumi. Tapos, baklasin na naman. E di syempre, mas stressful na kasi late na kami sa photography session. Tapos siya rin, nagarag na rin yung technician kasi nandun kami, nakabantay, ang dami na namin. Tapos nagpaparinig kami, nakawala na, tapos na yung sunset, di natin naabutan yung sunset. Kaya mas mabuti pa, slow down. So, inaaral ko to.
Inaral ko to, babaklasin mo lang naman pala yung mga screws na yan, no? Sa gilid na yan, screws. Ayan, all around, all around. Tapos lalabas na yan, lalabas na yung, makikita mo na kagad yung LCD. Tapos tignan natin, papalitan natin yung polarizer kung gagana. Pag hindi gumana, di bibili ako ng part na 900. Kasi in-order ko na twice yun eh. Tininay na ng Lazada eh, kasi hindi naman daw nagre-react yung seller, no? Parang ba't kaya may mga ganun sa Lazada, no? Nandun yung mga binibenta pero hindi pala na-active, no? Dapat pinapahinga muna yung mga accounts na yun dahil wala naman palang tinda. Padalawa na ako kasi siguro galing China pa yun. Yun, kasi buong LCD eh. So yun lang. Bukas nga pala, babiyahe kami. Baka yung susunod natin mga vlog. Babiyahe kami ng PG1 Pinas at PG Bandido. Dun sa Puting Bato White Rock. May eskwelahan dun eh. Eskwelahan. Kasi walang pasok eh. Kaya sinabi na naman sa mga bata. Magkita lang dun sa eskwelahan. Tapos bibigyan namin sila ng school supplies. Eh, kayo kung gusto nyo, mga Christmas gift giving, kung gusto nyo sa tumulong sa mga charity rides. Hindi na under sa Pinoy Adventure Rider ah. Ginawa na natin yan eh for almost 25 years. Under na to sa PG Bandido. PG Bandido. Alam mo yung PG Bandido kasi PG1 at saka yung mga ibang brands. Kagaya ko. Kasi kasali ako doon, wala naman akong PG1. Wala naman akong Yamaha PG1. Sa akin ay Honda. Kaya nagkaroon ng PG Bandido version. Kasi marami din, meron kaming mga riders doon na naka-ADB, na naka-Giorno, no? So, para sa lahat yung PG Bandido. Pwede kayo sumali doon. Ang pinaka tambayan nun, daily ha, sa Coffee Outside, Pasco Street, Santolan, Pasig. Daily yun, pero gabi. Nagbubukas yun mga 5, ganyan, 6 to 12, ganon. Sarap ang kape doon. Tapos may acoustic music, no? May mga gitara doon, may mga drum set, electronic drum set, may maracas, may bass, ganon. Pwede mag-jamming doon kasi ang mga katabing business is sarado na. Hindi bahay kasi yun eh. Along the highway yun eh. So kaliwa, chicken place, kanan, hardware, sa harap, factory. So, paggabi, wala ng tao. Kaya minsan dumadaan-daan, kahit gabi na, jamming kami, dumadaan yung mga barangay police. Okay lang. Basta gagano lang, park lang ng maayos. Kasi wala ng tao eh. Siguro hindi pwede yun kung residential, no? Yun. Sige, yun muna. Peace bros, peace.